Hello, i-flex ko lang ang ating pa-free bag sa mga subscribers ko po na mag-support ako sa YouTube channel ko. Magkakaroon po tayo ng mga random giveaway po. So, please subscribe to my channel. Please support me po kasi magbibigay po ako ng paraffle. Bye! Strong retention rate, long engagement. Ano ang ibig sabihin nito? Kung gusto mong malaman kung paano ito makakatulong sa YouTube channel mo, please stay tuned and tapusin mo itong video na ito. Yung long engagement or yung strong retention rate ang nagiging reason bakit palaging trending yung mga artista. E paano naman nga tayo ng mga small YouTuber? Paano natin mapapastay ang mga taong tapusin yung video natin hanggang dulo? At ano ang pwedeng maging reason kung ang mga tao is mabilis umaalis sa video mo? Intro pa lang, 15 seconds pa lang umalis na. So ano ang mga epekto niyan? Unahin natin. Doon kasi sa mga artista na or sa mga sikat na, talagang given naman na, diba, na ang mga tao kung sa YouTube channel nila, nanood kasi na-entertain sila hanggang natapos yung panonood hanggang dulo. And may factor din kasi yan, yung effect, yung, diba, yung pagkakagawa talaga ng kanilang content is talagang pinag-isipan kasi nga may tagagawa sila. So sa atin, ng yung mga bagong YouTuber, at least meron tayong mga iilang strategy na pwede naman talaga magpa-stay doon sa mga viewers natin. Ang halaga kasi niyan is ganito. Diyan kasi ni YouTube binabasihan sa mga small YouTuber na kagaya natin kung napapakinabangan ba or natutuwa ba yung mga viewers natin, bakit nila tinatapos yung video mo. Halimbawa, tinapos mo tong video na to, ang magiging impression kasi kay YouTube ay yung video ni Coach Cindy tinapos ng mga viewers, siguro ay informative, nakatulong, may napulot na information or tulong or aral yung video na to kaya hanggang dulo tinapos nila. Yan yung strong retention rate, yan yung engagement, kumbaga compelling na engage yung mga taong matapos yung video kasi may talagang inaabangan sila hanggang sa dulo ng video. So kahit naman hindi tayo mga sikat na YouTuber or sikat na mga artista, may mga factor na pwede din talagang magpa-stay doon sa mga tao. Most especially kung entertainment yan or yung mga chismis, di ba? Kung tungkol naman sa pagbi-makeup, pwedeng tapusin ng nanonood yung tungkol doon sa makeup. Kasi di ba, nag-i-enjoy silang manood kasi tinuturuan sila paano mag-makeup. Same with my niche or my mga focus na content is nag-i-educate ako. Nagtuturo ako, nagbibigay ako ng mga information kung paano mag-grow ang mga YouTube channel ng mga small YouTuber na kagaya ko. So, ang strong retention na inaasahan ko is mahaba kasi wala naman kasing mga tutorial na mga 5 minutes lang. Bitin naman yun. Ang mga ideal kasing haba ng mga tutorial is maximum ng 10 minutes to 15 minutes. Ganun po. So, dapat po sa mga baguhang YouTuber na kagaya natin, gagawa tayo ng mga pakulo sa first 15 seconds ng video natin. Okay po, merong talagang importansya yun. Kung sa una pa lang na pagpasok ng intro or sa pagpasok pa lang ng video is nahook mo na yung mga tao na tapusin ang video. Kaya ang magandang tip na tatandaan mo, doon pa lang sa una, madalas 'di ba may tanong na ako, tinatanong ko na kayo, bakit ano ang retention rate? Ba't mahalaga ang retention rate? So, sa video na to, panoorin mo hanggang sa dulo kasi ituturo ko sa iyo paano ito makakatulong sa YouTube channel mo. Yan, questioning, ano kaya ang magiging sagot ni coach? Ano kaya yung dulo? So, pwedeng tapusin mo tong video na to. Yun ang pwedeng gawin natin as a small YouTuber na maengganyo yung viewer na tapusin ang video hanggang dulo. Importante to kasi, tingnan mo kung tinapos mo tong video na to, magbibigay ng impression kay YouTube na, uy, mataas ang percentage ng retention rate. Uy, mataas ang engagement rate ng video na to. So, ang gagawin ni YouTube, dahil may good standing o maganda ang feedback or ang datos sa analytics, ayan, maganda ang percentage. So, the more kasing maganda ang pinapakitang standing ng video, the more yan pinopromote ni YouTube sa mga homepage, related video, next video, yan. So, kapag may more exposure kasi ang video natin, pwede talagang maka-acquire ito ng mga more viewers, more subscribers, para mag-trending or makagain ng maraming views. So, yan ang importansya kung alam mo paano gawin na mag-stay ang mga nanonood sa video mo. Para more exposure, more promotion ang gawin ni YouTube dun sa video mo kasi, pinapakinabangan na, long retention marami ang nanonood.
Ganun siya. Kailangan nating mapastay ang taong manood para si YouTube i-promote palalo yung video natin. Hanggang 2 years, hanggang 3 years, may mga video na lumalabas pa kasi may mga nanonood na nagbibigay ng good standing. Like talagang tinatapos yung video, long retention at yung strong engagement or strong retention. Pareho lang naman siya. So there you have it guys. Give me thumbs up, mag-comment ka sa baba kung naintindihan mo ang reason kung bakit ba nga ba makakatulong ito sa pag-grow ng YouTube channel mo. And please click the next video na nandyan sa baba para matuto ka pa ng mga ibang strategies, ideas. May mga ibang videos pa akong ino-offer para makatulong sa YouTube channel mo. God bless!